Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon ngayon sa mundo. Ito po ngayong gabi ng ating topic. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na. Si Sis Best Friend, Sir Hero, Sis Mayam, Sir Gis, Sir Rabuy, Sir Alpachinko, sino pa ba? Magandang gabi po. Ito po yung pag-usapan natin ngayong gabi. Itong tungkol na naman sa mga Duterte. Parang ano na kasi, ito po yung mainit na balita eh. Puro na lang Duterte kasi sila yung yung masamang sa bansa natin sa kanila lahat ng galing yung kasamaan. Parang ganoon po yung tingin ko dito sa mga Duterte. Meron po tayong video, i-play ko lang po para malinawan tayo. Teka lang po, i-play ko. Yung nga pala, andyan pala si Sir Gis saka si Sis Best Friend. Kung gusto nyo pong umakyat po kayo. Kaya lang wala pa atang hagdan. Sana yung hagdan? Sis, pakibaba po yung hagdan para makakyat si Sir Gis. Akyat po kayo. Pag-usapan po natin to. I-play ko lang po yung video. Ito po sa Inquirer na video. China is once again claiming ownership of Pag-asa Island as Beijing accuses the Philippines of, quote, illegally occupying the island. In a press conference on Monday, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning says the Philippines is seriously violating China's sovereignty over Pag-asa Island, which she calls Zhongyan. Ayan po, basahin niyo po, di ba? Sa kanila daw yung Pag-asa Island. Tayo pa yung doon. Ay layo-layo sa China yung Pag-asa, di po ba? Inaangkin nila. Tapos tayo pa yung umaangkin daw, no? Ayan, ano sabi diyan? Nababasa niyo po, di ba? Nasa taas. Ayan yung kaanuhan ng China na talaga, no? Tapos ito mga Duterte, wow, tahimik. Tahimik po sila, walang masabi. Mao makes the remark a day after the armed forces of the Philippines called out China for making dangerous maneuvers in the West Philippine Sea. According to the AFP, a Chinese Navy ship shadowed and attempted to cut off a Philippine Navy vessel conducting a regular rotation and resupply mission near Pag-asa Island en route to Rizal Reef last Friday. Ayan po yung latest na pangyayari ngayon dyan sa West Philippine Sea, no? Yung Navy to Navy na po. Yung Navy ng China, hinarang yung Navy natin. Ito po yung ganitong pangyayari, delikado po to eh. Siguro pag magkamali lang ng isang bagay, konti lang, maliit na bagay, magkamali, gera na po yan. Kasi hindi, totoo, gera na yan kasi Navy na yan eh. At saka dapat hindi nandyan ang Navy ng China dyan sa karagatan natin. Ang lapit na sa natin yan eh. Sa lupain po ng Pilipinas malapit na yung yung barko ng China, no? Kaya delikado na po, no? Kahit anong gawin nyo, kahit anong kahit anong harangin nyo po, di ba? Yung mga barko ng China lumalapit talaga sa karagatan natin. Sila po ang nagpo-provoke sa atin, di po ba? Ituloy lang po natin. Pero ganyan yung mga nila eh, yung mga propaganda nila eh. The AFP earlier said that China's illegal presence and activities interfere with the Philippines' legitimate rotation and resupply mission. But Mao insists on Monday that the Chinese warships' navigation and patrol in the disputed waters were, quote, lawful and legitimate. Pag-asa is an island in the Kalayaan Island Group, some 285 nautical miles from Palawan, where the Philippines has long established a military and civilian presence. Yan po yung natin, yung video, no? Pero wala po ba kayo napapansin? Pagdating po sa issue ng China, wala talagang pahayag yung walang kontrang pahayag yung mga Duterte. Kaya ito po yung gusto ko ngayong talakayin natin
Sir, akyat po kayo. Ayun na yung hagdan eh. Oh. Binaba na ni sis best friend. Kaya nga po propaganda sila na lang naniniwala sa ano nila sa mga pinagsasabi nila, di ba? Wala walang naniniwala sa kanila kasi buong mundo alam na yung mga style nila, di ba? Kaya nga po yung mga kumpanya doon sa China umaalis na yung foreign companies doon. Nagpupunta na po sa sa Vietnam o kaya bumabalik na yung kumpanya ng mga Japan, yung mga Hapon, bumabalik na po dito sa Japan kaya parang na doon, wala nang foreign companies doon, konti na lang po umaalis na kagaya ng rin, Russia. Hindi po ba yung Russia ginera yung Ukraine? Nung pagkatapos nung ginera nila, nagsialisa na yung mga foreign companies, di po ba? Ganun nangyayari na rin sa China. Ganyan na po yung ganyan na yung pattern ngayon. Kaya walang naniniwala diyan sa sa mga Chinese. No, teka lang po sis nandito na ata si sis best friend. Ano yan sis? Iba na naman yan Please start alter cam. Andito na rin si Sir G's. Andito na. Teka lang po, sir. Ayan na. Iba na naman yung pangalan ko. Iba yung iba yung pabaguhin po natin to. Yung pangalan nyo po, iba na naman Iba yung nakalagay. Kaya, saan ba yun? Teka lang Si Lisa, wala pa. Kaya nga po. Baka busy. Kanina kay Christian, siya nga nag-iya. Doon na tayo kay observer kanya. Baka po baka nakatulog na. Nahuli na siya. Teka lang po, ilalagay ko kayo dito sa number 2. Si Best Friend, hindi pa umaakyat. Andito na po Nandiyan na siya Nandiyan na? Opo. Ayan na. Kaya lang iba yung pangalan niya. Ano po yung masasabi niyo dito? Diyan kay sa Mag-amang Duterte? Opo. Wala na. Talaga na yan. Talagang kaluluwa ng Mag-amang yan. Nasa China na talaga yan. Tapos pa po yung kanina na doon ako kay Christian nagko-comment ako ng comment, ang dami pong trolls sir. Ang dami nga Kaya sabi ko pero sana huwag lang intindihin yung mga trolls. At saka mahirap mag-comment doon observer gawa nung napakarami. Nakakahilo na po, di ba? Hindi ka kaya ako tinatamad mag-comment doon Mabilis po kasi yung yung galaw niya ganun po pag maraming trolls yung kasi yung topic niya po. Marami na siyang audience na hindi trolls, pati trolls ang dami rin. Yung po kasi, po yung si Grande na yun? Si Amor Grande na yun? Amor Grande, yun? Wala naman, kumbaga sa yung mga sinasabi, wala yung pero may vlog po ata yun, di ba? Vlogger din yun. Parang vlogger din yan. na po, parang kawawa, naawa na lang ako vlogger din yan. Maghahanap lang yan ng damay. Mga raw? Inaano niya pa si DDS bantag supporters daw siya, no? Supporter siya ng kriminal, hinahabol ng batas. Na hinahabol tapos susuportahan mo, di po ba? Parang mali po, di ba? Mali na kagad. Ay, nako. Ba't hindi ata nagsasalita si sis best friend? Sis magandang gabi sis. Pagod ata
Pero natutuwa po ako at nagigising na ang ating mga kababayan. Dumadami na po yung mga gising. Nagigising na sila pa konti-konti. Hindi po ba, sir? Marami na talaga. Kasi traidor ng bayan. Tapos ayan pa yung confidential funds. Tapos kakampihan niya pa yung anak niya. Alam nilang parang ano po no? Wala na silang pakialam sa mundo. Parang ganun yung dating sa bayan natin. Parang sila ang nagmamay-ari. Ganun po yung asal nila, no? Parang sila ang mga kinikilos ni Duterte ngayon. Sarili niya ang siyang kumbaga siya sa sarili. Sa tingin ko kay Duterte ngayon, lalo na yung huli niyang pronouncement, yun ang nagpahamak din sa kanya, lalo matindi ang magiging ebidensya uli ng ICC sa kanya yun. Yung mga patayin na pinagsasabi, hindi ba? Kaya nga po. Mismo nang galing Ayun ano na talaga, yung oras niya na siguro, sir, di ba? Kahit hindi abogado kung magsalita. Oras niya nang mahuli, no? Kasi kahit ano pagawin niya, kahit ano sabihin niya, parang wala nang epekto, di po ba? Dati parang ang dami niya pang nabubudol, ang daming naniniwala sa kanya, pero ngayon wala na eh. Parang tapos ayan yung China. Halatang-halata na talaga traidor ng bayan, di po ba, sir? Traidor eh. Pati yung anak niya pa na yun. Di po ba? Wala silang pahayag eh. Wala silang traidor eh. Pero dati nga marami siya nabudol doon sa jet ski, di po ba, sir? Ako napaniwala rin ako sa jet ski. Yung mga ni Duterte, ang dating kasi ni Duterte noon, akala mo, di ba, ang dami niyang pronouncement na pumapatok. Unang-unang pronouncement noon, yung jet ski. Di ba? Opo. Pagkatapos, nasundan pa yon. Hindi ang unang pronouncement, hindi jet ski, ang unang pronouncement niyan, within 3 to 6 months, yung droga. Lilinisin niya yung kriminalidad, di ba? Pagkatapos, may sumunod pa doon. May sinabi pa siya na mga ilang minuto lang yung Cubao to Makati to Cubao noon, sinasabi niya eh. Anong ilang minuto po? Ang time na magiging ilang minutes. Sabi niya 5 minuto lang. Ano ibig sabihin nun? Marami siyang pronouncement na na kinakagat naman ng taong bayan. Na kumbaga sa hindi naman siya si Superman para sabihin niya yung ganun. Pero within 3 to 6 months lilinisin niya yung kriminalidad sa Pilipinas. Pwede ba yun? Tapos sir, meron kasi si Duterte kasi po dati nakikita ko, di ba, sino yung nagdedebate sila, sino yung kalaban niya? Si Grace po ba yun? Tapos sino ba yung mga kalaban niya nun? Nung nasa nangangapan. Nung panahon ni Duterte at hindi ako masyado pang aktibo noon Kaya hindi ko masyadong nasusubaybayan Hindi nasusubaybayan. Hindi pa, Magaling kasi siya magpatawa. Tapos yun yung ng mga tao. Magaling niya. Tapos parang straight kasi. Sinasabayan ka ni Atty. Inso. Oo nga, sinasabayan ko na. Gabi-gabing talakayan. Hindi, time niya talaga yun Ito. Ganitong oras po ba? Time niya? Oo. Ganitong gabi na? Hindi naman exactly ganito. Kasi palagi naman ako bago po ako nagbablog, nanonood ako palagi doon kay Enzo tsaka kay sino to, si Kapersi. Tsaka si Christian ngayon na lang po. Pero nauna yung si Kapersi, tsaka sunod sila sila Enzo, tapos ayan na sila Christian na. Pero nalalaman ko po yung pattern niya, pero umiba yung pattern di po ba, sir? Parang Nandiyan na po ba? Andito na po. Magandang gabi po, ma'am. Sana yung yung hagdan. Wala ata si sis best friend. Sis yung hagdan. Hindi nakikita ni ma'am
Ma'am Elisa. Pero nakakatuwa po kasi andyan na sila Sir Trillanes. Lumalabas na nga. Kaya ano po, yung ano natin, yung parang lumalakas loob natin kasi ano yan Yung yan mga talaga yung opposition mo, oh, unti-unti na lumalabas. kaya nga po. Di ba? Mm. At least mayroon na tayong kakampi. Kaya nga hindi yung parang nagkakaisa na lumalabas na sila na nakikita mo na yung ano, yung mga ano talaga, yung opposition, di po ba sir? Oh. Maano kasi malakas yung kalaban natin maraming pondo yan siguro sir. Maraming galing pa ng China yung mga pondo. Tapos yung maraming nabudol. Di po ba? Oo. Tapos meron pang confidential fund, di ba? Dapat Pero, silipin ng ano yung bangko niyan. Sana ba yung salin? Sa tansya ko, Hmm. babalik ng Senado yung confidential pa ni Sara eh. Magkakagulo po yung Pilipinas nun pag ganun mangyari. Magkakagulo. Panin ko tapos ayan na, nakikita, lumabas na sila Sir Trillanes. Panin ko, ayan na, nakikita na nila, di ba? Yung ano nga po pala sir, yung di ba yung sa ombudsman? Ombudsman ba may may kagagawa na hindi ipakita yung salin ni Duterte? Di ba ginawa po nila yun para malaman natin, makita natin kung ano yung yung laman ng mga yung mga tinatago ng mga di ba? Nandiyan sa gobyerno. Bakit parang wala pong meaning? Wala na ako naririnig na salin. Ilabas mo yung salin, tapos yung lifestyle check, wala na rin po, di ba? Dapat po, di ba, ombudsman yung magtitingin ng ganung bagay? Tapos walang hawak din naman nila, kumbaga siya ng ombudsman hawak ng mga Duterte. Oo, ng mga Duterte yan Di wala pong meaning na yung ombudsman na yan. Dapat na yan. Buwagin na yan. Wala namang meaning. Sayang na yung pinapasahod sa mga tao na yan. Ano yung nangyayari? Bakit walang kumikilos? Dapat ipakita ng mga Duterte yung salin nila, tsaka yung lifestyle check sila. Di po ba, sir? Kasi gusto mismo nagsabi na hindi na kailangan ilabas yung mga salin. Talagang dinidipinsahan niya si Duterte. Kaya nga po. Ibig sabihin, itong ombudsman na to, walang meaning to. Hindi para sa taong bayan to, di po ba? Naghihinala tayo. Ibig sabihin, hindi na sila kailangan. May paghihinala tayo sa kanila, di ba? Nandyan sila para mawala yung hinala natin, pero wala silang meaning. Naghihinala tayo, di ba? Ayaw nila ipakita yung data, yung salin ng mga Duterte. Yun yung trabaho nila Di po ba, sir? Kaya nga sila nandyan protector ng mga Duterte yan. Kaya nga. Yung kalaban nila ngayon, yung taong bayan. Kasi dapat yung martires na yan. Kumbaga sa pagkaisa natin ma-impeach. Impeach nga po, no? Kasi walang gumagalaw ng na kaso mo, paano naman natin may impeach yun? Wala naman tayo, ilan lang naman tayo sa Kongreso. 3. 3. Tatakbo dapat po paganahin na yung tamang pamamalakad sa gobyerno natin. Ayan, may alam mo na, 'di ba, yung kagaya sa ombudsman. Tapos ilan po yung malapit na magwakas ang mga niyan. Kumbaga sa wala na forever yung mga appointee ni Duterte dapat po imbestigahan niya, tiktikan ng ating intel community, di po ba? Wala tayong hagdan natutulog na ata si best friend. Hindi na makakyat si Ma'am Elisa. Binaba kanina binababa. Hindi nakikita. Binaba kanina kaya umakyat ako
Nasa taas po. Baka hindi makita ni Ma'am Elisa. Nasa itaas yata eh. Kaya kasi tulog na ata si sa best friend. Maaga rin ako ngayon. May ko bukas, sir. Dapat maaga rin tayo matapos. Sige. Hindi natin masyadong patatagalin. Oo, kaya nga po eh. Sandali din tayo sis best friend. Siguro baka pagod din kayo. Nawala na ata si Mama Elisa. Hindi niyo nakita yung hagdan. Pero ito po kasi pag nakikita natin yung sa paligid natin, kagaya niyan sila si Trillanes lumalabas na. Wala yan, nandyan. Ano po? Si Al. Nasa labas daw po siya eh. Si Elisa, hindi rin nata aakyat eh. Naku, tayong dalawa lang. Oo, kaya nga po sir. Tama-tama eh. Kasi naman yung topic natin ngayon. Kasi andyan na lumabas si Sir Trillanes. Kaya siguro, na tayo. Feel good na. Kaya pareho din naman kasi yung natin. Adikain natin, di po ba sir? Oo. Kaya hindi na tayo kailangan magtagal. Pero andyan na kasi yung ating mga dapat na tumayo. Di po ba, sir? Kanina may inimbitahan si Sino? Si Al eh. Yung si Lady Bird. Ewan ko, hindi dumating. Naantay ko nga eh. Lady Bird? Yung pangalan niya po, Lady Bird. Lady Bird yun. Nung minsan, inano ko rin yan si hindi pa minsan pumasok din dito si yung Is Makishi, hindi mo man napuna yun? Oo, pumasok po siya. Taga-Japan. Hindi na naulit Minsan lang pumasok yun eh. Hindi po rin po siya lumalabas. Baka busy po. Inimbita ko rin yun eh. Kayo naman yung taga-hatak sir eh. Kayo yung presidente. Di ba? Ito si Elisa, inatak ko rin. Si ate hindi na talaga lumalabas sir? Naku. Pero siguro pag nakapasok na yung ICC sa Pilipinas, baka lumabas na si ate, sir. Di ba? Bakit na? Ano yun? Hindi, kasi siya, yung 2 hours na difference. Anong oras na ngayon sa kanila content? 12:00 na kaya, natutulog na yun. Hindi kasi kung minsan, hindi na siya nagpupuyat. Best friend. Hindi, kadalasan best friend nung andyan pa si Mamsi, pag 12 o'clock noon, ay 1 o'clock na sa kanila. 2 hours po, 2 hours. 2 hours ba? Dito PM na doon sa kanila. 2 hours. ng gabi sa atin. Dito sa akin po kasi pupuyat siya noon eh. Hindi kasi noon under therapy siya, nagpupuyat siya, nahirapan nata makatulog pa. Ngayon medyo naayos na ata yung body clock din niya. Kaya siguro mga 9 natutulog na rin siguro yan eh. Hindi, dapat matuwa na tayo kay ate kasi okay na pala siya. Magaling na. Kung sakasakali mag-i-stream siya, dapat mga 5 hanggang mga 7 or 8 na lang ng gabi. Ganun. Mga ganun ang perfect times. Oo, yun lang yung mga dati niyang nanonood sa kanya, baka hindi siya mahabol kung masyadong maaga. Oo. Daylight savings, no? Yung sis? Maya 3 hours na daw ang difference. Andito pala si Sis Mayam. Si Mayam dito. Sis, akyat ka kaya, Sis Mayam? Oo nga, ayaw umakyat yan. Nakita na po, pero umakyat po siya doon kay ate. Dati nakita ko na siya. Sis Mayam. Hindi pa umakyat yan. Hindi ko pa nandidinig yung buksis niyan eh. Hindi pa ba? Parang merong umakyat dati kay ate. Parang Sis Mayam daw. Ewan ko lang po, hindi ko na alam, hindi ko na matandaan. Umakyat siya noon. Umakyat noon si Mayam, pero masaglit lang. Saglit lang, parang saglit lang po. Nakita ko na si Sis Mayam eh. Ayaw umakyat eh. Pareho po ata oras nila ni ate, di ba? Gabi na doon sa sa Australia.
Kaya ano na, siguro nahirapan na magsalita pag gabi. Pero ano po, ako natutuwa at lumabas na si Sir Trillanes. Oo, kaya maganda na po yung ano natin ngayon, tayo natin eh. Huwag na tayo matakot. Ito, may maganda pang balita, best friend. Hi, Ano po? observer. Ano po, sir? Ay, yung huling kaso ni Diliman, di ba? May huli pa siyang kaso. Opo. Dalawa po, di ba? Oo. Hindi, yung dalawang testigo uli doon, nag-recant na uli. Kaya so, isang ano po? testigo na lang titira. Isa na lang yung testigo. Yun na lang sino ba yun? Parang baliw yun eh. Oo. Sir, pero wala po ba kayo napapansin? Dapat imbestigahan po yung mga yung mga halimbawa, yung mga inappoint ni Duterte dyan sa gobyerno at saka yung mga pinakulong niya kagaya nila Ma'am De Lima, tapos yung ABS. Hindi, makakalabas niya talaga si De Lima. Dapat imbestigahan po yan eh. Pati yung Rappler, sino nga po yun? Sa Rappler. Si Maria Risa. Opo, yun din. Lahat, pati yung ABS, tinira lahat na yung Duterte. Na-acquit na yun. Oo nga po, pero binigyan po siya ng di ba? Dapat inaanuhan sila. Kinukunan ng pera si Duterte kasi naabalas siya eh, di ba? Wala naman siyang kasalanan, tapos nakukulong ka. Yung nandun ka sa kulungan na oras na yun, dapat po meron kang nun eh, kasi mali yung sa'yo, yung hatol, yung tawag dito, yung sa'yo, yung gawa-gawa lang naman kasi yung puro kumbaga sa puro yung mga testigo doon. Puro lang yun. Gawa lang nga po, di ba? Gawa-gawa lang, garapala na yun. Naku. Alam naman ng mga tao, pero sinusuportahan pa rin dati kasi si Duterte. Parang kahit ano sabihin niya, nasanay siya na madaling gawang paraan. Yung ginagawa nila ng paraan, di ba? Pag ginusto niya, gumagalaw yung mga tao niya para magawa yung gusto niya. Di po ba? Ayan, kagaya. Sino nga yung yung may piluka dati na yan, no? Yung sino ba yung nakapiloka? Oo. Tapos yung lahat ng tumira diyan kay Ma'am Leila De Lima, dapat po imbestigahan 'yan. Kasi alam mo naman na hindi totoo yung mga nga tawag dito, yung mga paano ng mga Duterte, yung bintang, di po ba? Kaya dapat iniimbestigahan. Tapos sino pa nga yung inupo ni Duterte? Si Aguirre. Yun. Yung may piloka si Aguirre. Tapos yung isa pa, yung justice natin, yung si Guevara. Lahat po ng inupo ni Duterte, dapat imbestigahan niya kung ano yung connection nila, no? At kung ano yung mga utos. Alam po natin na yan, meron yung ugnayan or connection. Kaya dapat inimbestigahan. Tsaka di po ba? Yung sa COA, sino nilagay niyang huminto? Si Kalida. Kalida ba yun? Kalida, yun dapat imbestigahan din po. Para marami siyang ginamit para ma-oppress yung mga kalaban niya eh. Yung mga ginamit ng mga tao na yung kailangan imbestigahan po yun. Kaya nga po, pasista, masisis, ibang klase po yung mentalidad. Alam mo ba kung minsan ang kinakatatakot ko rito, yung magdadala ng resupply yung barko natin dun sa Philippines eh. Laging hinaharas ng Chinese. Baka bukas magbanggaan ng mga yun eh. Yun nga po yung dyan, diba? Kaya nga po, Navy na kasi yan eh. Ano na yan?
patayan na Kasi yan. itong huli, halos sinaharang naman sila eh. Ito nga po, yun, no? Nakikita niyo po sa TV niyo. Ayan, Ayan, no? Dangerous maneuvers. Diba? No. Oh, And then, yan yung... inaano ko dyan, baka mamaya yung bang hindi naman sinasadya magkabanggaan. Magkaroon ng, di ba? Kaya nga po, yan yung mga iniwasan ng mga military. Parehong may, parehong may armament yan. Oo, sila yung nagpo-provoke eh. Kahit nga, hindi lang po tayo, pati nga yung aeroplano ng Amerika, yung latest ngayon, yung aeroplano ng Canada, inanohan nila, yung fighter. Inaantay lang kasi ng China. Inaantay lang kasi ng China observer. Yung tayo mapoprovoke natin Baka sila. nandyan na si Ma'am Elisa, pakicheck. Wala, hindi, magre-ring yan sis pag may umakyat. Oo nga, pero makadelay. Wala pang nagre-ring. Kaya marinig nyo lahat kayo sa live. Hindi, yan ang inaantay ng China na tayo na maprovoke natin sila. Kasi pagka na-provoke natin sila, hindi gagana ngayon yung mutual defense treaty natin sa US. Hindi po, gagana sir. Hindi, kasi alam ng mundo. Hindi, pag tayo halimbawa tayong una, tayong nauna, hindi gagana. Kailangan tayo ipoprovoke. Pero kung tayo mauna, hindi gagana. Halimbawa, kapalit niyan. Pag hindi natin mapigilan, tayo unang nagpaputok sa China. Hindi gagana ng treaty natin. Oo, ganun yun. I-research mo. Sir, babagsak po tayo. Kaya kinakailangan huwag tayong mauna. Kaya ang China, ayaw niya na silang mauna eh. Kaya pag silang nauna, siguradong gagana yung treaty natin. Sir, may ano naman tayo, nasabotahe, babagsak po tayo. Bakit? May nasabotahe na naman tayo. Huminto na naman, nag-freeze yung computer. Andyan na po kayo, sir. Mic test. Ba't ganun? Teka lang po Hindi ba nakakit na si Elizabeth nung kahapon? Ilang beses niyang nakakit yan eh. Bakit kaya Akala ko si Al-Ulal yan, nandyan wala pala. Si sis best friend, bakit nasa green screen? Hindi daw akyat. Ano po, sir? Hindi ano? Hindi siya makaakyat. Sino ba? Nahihirapan yata umakyat eh. Bakit mahirap ba umakyat ngayon? Ayan po bumagsak na naman tayo eh. Tayo, hindi ko alam kung bakit. Tatlo lang naman tayo dito, tapos biglaan na lang umano na naman. Baka may nakikisabay. May nakikisabay. Ilang beses na... Baka tinitiktikan na tayo ng mga troops ano. Hindi, ilang beses na po tayo na napahinto di ba? Yun yung sabi nila pinapahinto para maano kayo, yung line nyo bumagsak. Ko yan yung mga ano ngayon. Kung hindi troll, hacker. Di po ba? Dapat sundan natin kung saan kung saan yung traffic nanggagaling, baka nanggagaling sa China. O kaya pinapadaan ko sa ang bansa.
Dapat gumagamit tayo ng VPN eh. No? Sila ata gumagamit ng VPN eh. May nakikisabay daw. Oo nga. Ha? Hindi raw kayang pumasok sa e-cam. Ma'am, hindi po ba kayo makakapasok? Ayan po yung ano, yung nilapag ni sis best friend na ano link. Double ano ata. Ikalawang ano link. Hindi raw kayang pumasok sabi ni Ma'am Lisa eh. Nakapun lang ata siya eh. Pero sir, etong mga Duterte na to, hindi to para sa Pilipinas, di ba? Nakikita niyo po yung di ba? Yung tingnan niyo yung picture nila. Noon pa man eh. Hindi ba lahat ng kaibigan niyan Chinese? Oh. Chinese yung kaibigan ng paligid sa kanya lahat Chinese. Oo, pati yung mga Parmali, ano ba yung Parmali, dapat imbestigahan din yun eh. Ay, tapos na nga imbestigahan eh. Wala pa namang nakulong. Hindi naman nakasali si Duterte doon eh. Ay, sino ba yun? Si Michael Yang, sana yun? Nakulong ba yun? Sana po yung napunta yun? Ewan ko, nasa Davao siguro eh. May mga negosyo yan doon eh. Bakit wala po nahuli? Wala eh. Kasi mahirap mahuli yung hindi hinuhuli. Ganun ba yun? Hindi hinuhuli. Diba, tingnan mo si Bantag. Diba? Kaya nga, anong nangyari doon? Nasa Pilipinas lang yun. Siguro po nasa... Mahirap mahuli ang hindi hinuhuli. Si Remulla po ba, ano ba yan? May sabit din yan kaya, Duterte? Kasama rin po ba yan? Tao niya rin ba yan? Hindi. Ngayon kasi, ako, sa observation ko sa kanila ngayon, unti-unti na silang nagkakasiraan eh. Kumbaga yung unity nila. Opo. Nagkawatak-watak na. Nag-aaway-away na sila. Hindi ba nahalata? Oo, nag-aaway. Dapat para po maubos yung mga Duterte, dapat papasukin na ni Marcos yung ICC. Yun lang yun po eh. Pati yung tata, yung anak, pati sila Bato. Lahat po yan. Ubos yan. Di po ba? Tapos huntingin na lang natin yung mga trolls nila, di ba sir? Nagpaalam na si Elisa. Kalida bukbukin mo po. Pareho ko rin magbukbuk ako. Yun po, dapat imbestigahan din yun. Meron yung meron siyang project na siguro inutos ni Duterte na nagawa niya. Yung si Kalida. Ano po yung, sino yung tinira? May tinira yun eh. Para kay Duterte. Nakalimutan ko na. Kasi yung dati, mataas yung niya eh. Parang sa justice ata yun. 'Di ba si Kalida? Oo. Sila rin ata nagpakulong kay Ma'am Leila de Lima, di po ba sir? Kasama yun. Kasama siya, di ba? Dapat at saka yung yung Piluka. Sila ang nagmamani obra noon para makulong si de Lima. Pati yung kumuha ng mga witness doon sa bilangguan, di po ba? Lahat sila eh. Kailangan imbestigahan yun. Kaya ang dami pong sabit ni Duterte. Madali lang silang mahuli eh. Kaya lang hindi makagalaw yung ating mga kababayan kasi may takot sa kanila dati, di ba sir? Yung pala yung confidential fund, doon pala ginagamit. Mauubos din ang lakas niyan. Kaya yung pera dapat yung pondo doon sila muna para hindi makagalaw eh. Dapat wag ibigay, di po ba sir? Ang daming perang naipon yan. Kaya nga po yung SALN dapat i-open eh para malaman ng mga Pilipino. Tapos dapat i-freeze. Wag pagalawin. Pero yung problema pag nasa China yung pera nila, di po ba sir? Sigurado yun. Nasa labas ng bansa ang pera na yan. Good night po, Ma'am Elizabeth. Umalis na rin. Ano po, sir? Umalis na. Tapusin na natin. Bukas na lang po. Sige. Tapusin na lang natin.
Bukas naman baka meron namang topic, ano po natin, obserbahan natin kung ano yung magiging magandang topic. Maraming salamat po sir sa Sige, good pagpunta. night, Mayam. Good night Best po. friend. Good night. Sis best friend. Sino Raboy. pa ba? Ano pa bang Si isa dyan? Raboy. Si Ma'am Elisa. Sis Mayam. This is Mayam. Maraming salamat po sa mga nagpunta. Okay, hanggang bukas. Bukas na lang po uli. Good night sa lahat. Good night sa lahat. Magandang gabi po sa inyo.